May sore eyes ka ba? Panoorin ang video na ito hanggang sa huli. Hi mga idol, ako si Doc Doms, a board-certified ophthalmologist and a retina specialist, at pag-usapan natin yan. Pero disclaimer lang, ang video na ito ay hindi kapalit ng pagkonsulta mo sa iyong eye doctor. Tara, let's discuss. Maraming tao ang nag-iisip na kapag meron kang sore eyes ay okay lang magpatak ng kahit anong pamatak sa mata o di kaya ay hayaan na lang na mawala ito. Pero ang totoo, maraming tao ang mas tumatagal pa ang paggaling at mas lumalala pa ang kanilang mga kondisyon. Ito ay dahil sa mga maling ginagawa nila kapag sila ay may sore eyes. Kaya sa video na ito, pag-usapan natin yung 10 bagay na hindi mo dapat gawin kapag ikaw ay may sore eyes, para makaiwas tayo sa komplikasyon o di kaya yung makahawa tayo ng ibang tao. Siguraduhin mo na matapos mo ito dahil yung pang number 10, yung pinaka madalas na gawin ng mga Pilipino. Number 1 ay wag na wag mong kukuskusin or kukusutin ang iyong mga mata. Kapag meron kasi tayong sore eyes, minsan ay may mararamdaman tayong makati ito or mahapdi ito na gusto natin itong kuskusin. Pero ang pagkuskus ito ay maaaring magdala ng iritasyon o di kaya ay mas magpalala pa ng pamamaga nito. At ang worst ay pwede itong makagasgas dun sa kristal na parte ng ating mga mata, which is the cornea. At kung infectious ang cause ng sore eyes, ay maaaring mapunta yung organismo sa iyong mata o di kaya maipasa mo ito sa kabilang mata. At mas tataas ang tsansa na maipasa mo rin ito sa ibang tao. Kaya kapag makati ang mata ay iwasan itong kamutin at gumamit ng mga tamang gamot or artificial tears para maibsan ang nararamdamang pangangati. Kaysa naman paulit-ulit mo itong kukuskusin na pwedeng magpalala pa dito. Number 2 ay wag na wag mag-share ng kahit anong dumidikit sa mata tulad ng tuwalya, panyo, punda at iba pa. Dahil again, kung ito ay infectious, ay madali itong makahawa at maipasa sa iba. Actually, ang pagpasa nito is kailangan itong mahawakan at maipasa sa ibang tao. Hindi naman ito mapapasa sa pamamagitan lamang ng pagtitig or pagtabi sa pasyenteng may sore eyes. Kailangan ay mahawakan, maipasa ito sa iba at mahawakan din ito ng iba na mahahawak nila sa kanilang mga mata. Pero pwede rin itong maipasa sa pamamagitan ng mga dumidikit sa mata tulad ng tuwalya, panyo, at iba pa. Kaya kung ikaw ay may sore eyes, ay gumamit ka ng sarili mong mga gamit at huwag mo itong isi-share sa iba. At mas mainam na ugaliing maghugas parate ng mata, lalo na kung nahawakan mo yung may sore eyes mong mata para hindi mo ito maikalat at maipasa sa iba. Kahit nga yung makeup na dumidikit din sa ating mga mata ay hindi mo dapat pinapahiram or hindi ka dapat nang hihiram sa iba. Number 3, kahit na hindi dumidikit sa mata, ay yung paghiram ng eye drops na ginamit ng pasyenteng may sore eyes dati ay hindi mo dapat gawin. Isa ito sa mga karaniwang maling gawain natin. Lagi kong naririnig sa mga pasyente na nagpatak sila ng gamot na binigay or ginamit nung kasama niya sa bahay nung siya ay nagka-sore eyes. Pero hindi ibig sabihin parehas kayong namumula ang mata ay pareho na rin ang sakit ninyo at pareho itong sore eyes. Marami kasing pwedeng mag-cause ng pamumula ng mata at dapat na-examine ito ng doktor para masabing ito ay sore eyes. At kahit sore eyes ito, ay marami pa rin pwedeng mag-cause ng pamamaga ng mata or sore eyes. Pwedeng infectious or dahil sa mikrobyo tulad ng bacteria or virus, at pwede namang non-infectious tulad ng allergies. At iba-iba ang gamot para dito. So hindi mo pwedeng gamitin yung gamot na ginamit ng ibang tao dahil hindi ka nakakasiguro na ito yung tamang gamot para sa'yo. Bukod dito ay hindi natin alam kung na-contaminate ba yung eye drops na ginamit ng pasyenteng may sore eyes. Kasi pwedeng nadikit yung dulo ng bote dun sa pilik mata niya na may sore eyes. At kapag ito ay nagamit ng iba, ay pwede rin itong makapasa ng impeksyon sa iba. Kaya wag na wag niyong ugaliin na nanghihiram ng eye drops ng iba. Number 4. Kung bawal manghiram, ay wag na wag din kayong bibili or magpapatak ng kahit anong gamot na hindi binigay sa inyo ng inyong mga doktor. May mga gamot kasi na anti-redness na akala nila ay gamot para sa sore eyes o di kaya nagpapatak sila ng mga steroids
sa kanilang mga mata para hindi ito mamaga. Ang totoo ay yung ibang gamot talaga sa sore eyes ay merong kasamang steroids or anti-inflammatory. Kaya lang, hindi ka nga nakakasiguro kung sore eyes nga ba talaga ito. At kung may infection or sugat sa iyong mata, ay pwedeng makalala pa yung steroids sa iyong mga mata. At pwedeng mag-cause ng permanenteng pagkasira ng iyong mga cornea. At ang matagal na paggamit at hindi na monitor ng gamot na may steroids ay pwedeng mag-cause ng mga side effects tulad ng pagkabuo ng katarata at glaucoma. Kaya wag na wag kayong magpapatak ng mga gamot na hindi bigay sa inyo ng inyong mga doktor sa mata. Dahil karamihan dito ay may kasamang steroids na pwedeng mas makapagpalala pa ng kondisyon nyo sa mata. Number 5 ay wag na wag ka magsusuot ng contact lens. Kung meron kang sore eyes, ay tanggalin mo kagad ang yung contact lens at huwag mo muna itong susuotin hanggat meron pang infection. Dahil ang contact lens nga, kahit walang sore eyes, ay prone na magkaroon ng infection, lalo na kung meron na itong infection mula sa sore eyes. Pwede itong mag-cause ng corneal ulcer na delikado kapag ito ay napabayaan. Ang corneal ulcer ay isang seryosong kondisyon na pwedeng mag-cause ng permanenteng pagkaputi sa parte ng kristal na parte ng mata, which is the cornea, na pwedeng mag-cause ng pagkaharang at permanenteng pagkabulag. Hintayin munang tuluyang gumaling ang mga sore eyes ninyo bago nyo ibalik ang pagsuot ng inyong mga contact lens. Siguraduhin na monitor ito ng inyong mga ophthalmologist para siguradong wala ng impeksyon na natira. Number 6, huwag kayo munang pumasok sa eskwela o kaya sa trabaho kung hindi pa kayo binibigyan ng inyong doktor na pwede na kayong pumasok sa trabaho. Again, kung infectious ang cause, ay madali talaga itong makahawa. At hindi mo alam na maipapasa mo ito dahil hindi naman ito nakikita. Mas mabuti yung safe at dapat na pe-prevent na maipasa ito sa iba. Huwag ka na lang munang pumasok hanggat hindi ka pa nakiklear ng iyong doktor sa mata. Dahil pwedeng mahawa ang karamihan sa mga estudyante o di kaya sa mga empleyado na kasama mo sa trabaho. Number 7, huwag mong hahawakan yung kabilang mata mo kung wala pa itong sore eyes. Again, pwedeng mapigilan or pwedeng isang mata lang ang magka-sore eyes at hindi magka-sore eyes yung kabilang mata. Ito ay kung maganda ang hygiene at hindi mo maipapasa sa kabilang mata ang infection ng sore eyes mo. Kaya siguraduhin na hindi mo mahahawakan ang kabilang mata mo after mong mahawaan yung mata na may sore eyes. Kung magpupunas ka, ay siguraduhin na huwag kang gagamit ng panyo dahil naiipon mo lang ang organismo dito. Gumamit ng tissue, ipunas sa isang mata at itapon ito kagad. Tapos ay maghugas or mag-alcohol ng kamay. Sa ganitong paraan ay maiiwasan na maipasa ito sa kabilang mata at sa ibang tao. Number 8, huwag na huwag niyong iisipin na lahat ng pamumula ng mata ay sore eyes na kagad. Dahil hindi lahat ng pamumula ng mata ay sore eyes or conjunctivitis. Merong mga simpleng pwedeng mag-cause ng pamumula ng mata, which is yung panunuyo nito or dry eyes, at merong mga delikado na pwedeng makabulag tulad ng glaucoma. At iba-iba ang gamutan dito. Kaya dapat sigurado ka na sore eyes lamang ang nararamdaman mo. Siguraduhin na magpatingin sa iyong mga ophthalmologist para makasigurado at mabigay yung tamang gamot dito. Huwag na huwag ka magse-self-medicate dahil hindi ka naman sigurado kung ano ba talaga ang nagkukos ng pamumula ng mata mo. Dahil hindi porket binigay ng kakilala mo at gumana sa kanya yung gamot na yon, ay yun na rin ang ipapatak mo sa mata mo. Again, mas maganda kung makita ito ng iyong doktor sa mata para makasigurado at kung delikado man ang cause nito ay magawan kagad ng paraan. Number 9, huwag na huwag ka rin gagamit ng luma or expired na eye drops. Siguraduhin na bago ka magpatak ng gamot sa mata ay nakita mo yung expiration date nito. Lalo na kung niresetahan ka ng doktor mo at nakita mo sa bahay pag-uwi mo na meron kang ganung gamot dati na pinatak mo na, ay huwag mo na ipatak ito. Dahil ang nabuksang gamot, kahit hindi pa expired, ay pwedeng contaminated na. At kung expired na ang gamot, ay hindi na to ligtas
at hindi na rin ito epektibo. Kaya siguraduhin na huwag mo nang gagamitin yung nakaraan mong mga eye drops at bumili ka na lang ng bago na nireseta sa'yo ng iyong doktor sa mata. At number 10, huwag na huwag kang maghintay ng matagal na panahon kung hindi ito gumagaling. Ito marahil ang pinakamahalagang mensahe sa video na ito. Kung ilang araw na ang lumipas at hindi pa rin ito gumagaling, ay magtaka ka na at dapat magpa-check up ka na. Marami kasi sa mga unang araw pag namula ay hindi kagad sila nagpapa-check up dahil tingin nila ay mawawala ito ng kusa. Pero kung ito ay lumalala at ilang araw na hindi pa rin gumaganda ang pakiramdam mo, ay dapat hindi ka na nagdadalawang isip na magpatingin. Lalo na kung meron itong kasamang ibang simptomas tulad ng paglabo na ng paningin, sobrang sakit ng mata or paghahapdi ng mata at iba pa. Dahil mas maagang matutukoy ang cause ng pamumula ng mata mo ay mas mabilis itong magagawan ng paraan. At mas mataas ang tsansa na maiwasan yung mga seryosong komplikasyon tulad ng permanenteng pagkabulag. Again, hindi pare-pareho ang causes ng pamumula ng mata. Kaya dapat ay nakakasiguro tayo bago tayo magsimula ng gamutan. At hindi ka makakasigurado kung ano yung nagkukos ng mata mo kung hindi mo ito ipapatingin sa iyong doktor or ophthalmologist. Mga idols, tandaan nyo na hindi lahat ng sore eyes ay pare-pareho. At hindi lahat ng pamumula ng mata ay isa lamang ang cause. Ibig sabihin, hindi lang din isa ang gamutan dito. Kaya wag na wag kayong bibili ng kahit anong eye drops, lalo na kung magsasabi ito na papapawala nito ang pamumula ng iyong mga mata. Dahil again, hindi tayo sigurado kung ano ang cause niyan. Mas mainam na ipatingin ito sa isang ophthalmologist. And that's it for today's video. Sana may natutunan kayo at ngayon alam nyo na yung mga hindi nyo dapat gawin kapag kayo ay may sore eyes. Please don't forget to like, comment, follow, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Kung may katanungan kayo ay i-comment nyo lang below at baka masagot na natin yan sa mga susunod nating videos. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms, your idol. See you on our next video at ingatan natin ang ating mga mata.